kahit hindi ka abogado, kahit nakikinig ka lang masang Pilipino, alam mong hausaw yung kaso. Ngayon, ang nangyari, bigla na lang binanggit kanina ng COMELEC na dahil daw doon sa serious allegations na yun noong 2019, hindi daw kami muna makakaupo. Eh kung pending na pala yan noong 2019 pa, bakit noong 2022, pending rin naman yan, nakaupo naman kami, di ba? At pangalawa, hindi namin kasalanan na natapos na yung hearing noong 2019, hindi nyo pa dinismiss noong 2019. Bakit kami yung nagsasuffer sa tagal ng pagresolba nyo doon sa mga hausaw na kaso na yon? Kaya kami, bukas, pupunta kami sa Supreme Court. Sasabihin namin sa Supreme Court, merong grave abuse of discretion ang COMELEC dahil pinigilan nilang maproklama ang isang duly elected party list organization na may 3 kongresista. So sasabihin namin doon, bakit grave abuse of discretion? Eh discretion na lang nila kung kailan sila magpo-proclaim eh. Nakalagay naman sa Constitution at sa batas kung kailan magpo-proclaim after election. Kasabay nitong mga kanina, kasabay namin. Bakit nagde-decide ang COMELEC kung kailan na lang sila magpo-proclaim? Diba? So, grave abuse of discretion yan at i-raise po namin sa Supreme Court. Kumusta? Ano po yung update po ngayon sa inyong party list po? Kasi alam natin na talagang highlights po yung party list po ninyo ngayon, sir. Ayan, ginigipit tayo ng COMELEC. Kumbaga, kaya na nga lang natin sinasabing may demokrasya dito sa bansang ito kasi every 3 years nag-e-eleksyon, di ba? Kita nyo naman ang panggigipit sa iba't ibang mga tao dito sa bansang ito, kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte at sa ibang mga tao dito. Pinapabayaan na maraming kriminal sa lansangan, ang gulo-gulo ng bansa. Tapos ito na nga lang, ang simbolo ng demokrasya, nag-e-election to in 3 years, ito pa nangyayari. Ang Duterte Youth Party List ay binoto ng milyong-milyong Pilipino para maging kinatawan nila sa Kongreso, magsalita para sa kanila sa Kongreso. Duly elected naman, dapat kanina yung proclamation, sinabihan lang kami a few hours bago yung proclamation na hindi mapoproclaim kanina. Kasi daw merong serious allegations noong 2019 pa, yung Kabataan Party List laban sa amin. Yung mga serious allegation na yon, hindi naman talaga ganun ka-serious yun. Una, sinasabi nila hindi daw kami rehistrado sa COMELEC. Paano nangyari yun? Kaaway ko nga yung COMELEC commissioner dati, senior commissioner dati ng 2 taon eh. Kung hindi kami rehistrado sa COMELEC, di tinanggal na kami. Tatlong eleksyon na kami sinasama sa balota eh. Pangalawa, sinasuhan kami dati ng Kabataan Party List na vote buying. Kasi daw, sabi ko daw sa isang speech, kapag kami nanalo, lahat ng pondo namin ibibigay namin sa taong bayan, wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun na yung vote buying na kaso sa amin. Sa dami-dami ng kilala kong kongresista, mayor, gobernador, na talaga naman bumibili ng boto, ang kinasuhan pa talaga ng vote buying, kami na kahit piso hindi kami nabili ng boto. Tsaka yung panghuling kaso sa amin, sinabi ko daw na dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ako, mahilig ako makipagdebate kahit kanino. Ibig ko sabihin, parang yung kay Kaloy Zarate, dinebate ko ng dinebate hanggang nakita ng taong bayan na makakaliwa sila, natalo na sila. Ang kaso sa akin ng Kabataan Party List, yung dulo, yung sinabi ko daw na hanggang maubos kayo, promoting mass murder daw ang Duterte Youth Party List. Sabi ko, kami nga yung anti-NPA, kayo nga yung related sa teroristang NPA, kami pa yung violente. Yan yung mga kinaso sa amin noong 2019. Na kaya, kahit hindi ka abogado, kahit nakikinig ka lang masang Pilipino, alam mong hausaw yung kaso. Ngayon, ang nangyari, bigla na lang binanggit kanina ng COMELEC na dahil daw doon sa serious allegations na yun noong 2019, hindi daw kami muna makakaupo. Kung pending na pala yan ng 2019 pa, bakit ng 2022, pending rin naman yan, nakaupo naman kami, di ba? At pangalawa, hindi namin kasalanan na natapos na yung hearing ng 2019, hindi nyo pa dinismiss ng 2019. Bakit kami yung nagsasuffer sa tagal ng pagresolba nyo doon sa mga hausaw na kaso na yon? Kaya kami, bukas, pupunta kami sa Supreme Court, sasabihin namin sa Supreme Court,
merong grave abuse of discretion ang COMELEC dahil pinigilan nilang maproklama ang isang duly elected party list organization na may 3 kongresista. So sasabihin namin doon, bakit grave abuse of discretion? Discretion na lang nila kung kailan sila magpo-proclaim eh. Nakalagay naman sa Constitution at sa batas kung kailan magpo-proclaim after election. Kasabay nitong mga kanina, kasabay namin. Bakit nagde-decide ang COMELEC kung kailan na lang sila magpo-proclaim? 'Di ba? So, grave abuse of discretion yan at i-raise po namin sa Supreme Court bukas po ng umaga. Sir, nabanggit po yung issue doon sa 2019 na reklamo nila. Kasama po ba doon yung issue doon sa mga edad ng representative po ng Duterte Youth? Yan, na-dismiss na rin yan. Kasi nung nag-file ang Duterte Youth Party List for registration, ang unang set of nominees ng Duterte Youth Party List ay edad 27, 40, 41, 43, and 46. Mga reservists, mga dating pulis, at yung 27, si Congresswoman Marie Cardema yun. In-approve yun ng COMELEC and Bank kasi Duterte Youth and Professionals talaga yung nakalagay sa bylaws ng Duterte Youth. Ang nangyari dyan, bago mag-eleksyon, nag-substitute ako, 33 years old ako, tapos ang mga kasabay ko, mga 25, 28, 31, 36, tapos 33 ako. So, ang pinalta namin, yung 4 na 40 years old na mas matanda sa amin, na aprobado naman ng COMELEC, ang pumalit mga mas bata. Kinasuhan ako ni Guanzo ng misrepresentation daw. Sabi ko, paano naging misrepresentation yun? Kung yung unang in-approve nyo, 4 doon, 40 years old, approve sa inyo, kasi pwede naman sa bylaws ng Duterte Youth yun, as a multi-sectoral party list organization, galit ka lang talaga sa akin, kaya ako hinabol mo. So, isa yan doon sa kinaso ng mga makakaliwa, na-dismiss naman sa COMELEC yan noong 2020. Ni-raise pa nga ng mga petitioner yan sa Supreme Court. Sabi nila, hindi po pwede maproklama si Congresswoman Cardema kasi hindi po rehistrado sa COMELEC yan. Pag-raise nila sa Supreme Court noong 2020, after 1 month, dinismiss agad ng Korte Suprema. So, dinala na nga nila, nag-forum shopping na nga sila, papuntang Korte Suprema, na-dismiss na. Kaya tumahimik na sila simula 2020, kalating dekada na. Ni-raise lang uli nila yung may pending silang mga house show na kaso nung Marso, nung nag-number 1 bigla ang Duterte Youth Party List sa survey. At ngayon naman, sinakyan na rin ng COMELEC. Sinabi nila hindi muna nila ipoproklama dahil merong serious allegations daw noong 2019 pa. Sabi ko, kung ganun ka-serious yan, ba't hindi nyo dinesisyonan agad noong 2019 pa? Sir, ano naman po yung reaction po ninyo dito po sa sinabi ni Kabataan Party List Congresswoman-elect Renico na deserve daw po ng Duterte Youth Party List yung nangyari po ngayon sa inyo, sir? Paano magiging deserve? Ang boto ng Kabataan Party List ay 312,000 lang. Ang boto ng Duterte Youth Party List, 2,330,000. Kahit tanggalan mo kami ng 2 milyong boto, mas mataas pa rin ang Duterte Youth Party List. Ganong karaming Pilipino ang nagtitiwala sa Duterte Youth Party List. Kaya nga ang aming 3 kongresista, Congresswoman Drixie Cardema, 28 years old, galing UP, isang military reservist. Congressman Berlin Lingwa, 26 years old, galing Philippine National Police Academy, kaklase ng mga pulis, tenyente ng pulis. At si Congressman Ron Bawalan, 26 years old, galing Philippine Military Academy, kaklase ng mga tenyente ng taga-Army, Air Force at Navy. So itong 3 ito, pinag-aral ng taong bayan bilang scholar ng bayan sa UP, PNPA at PMA. Ngayon maglilingkod sa taong bayan. Hindi katulad sa iba dyan, pinag-aral na sila ng taong bayan, nagre-rebelde pa sila sa gobyerno. So, ang talagang deserve na maglingkod dyan para hikayatin ng mga kabataang Pilipinong maging disiplinado, maging handa sa bagyo at sa gera at sa kahit ano pang patungkol sa nation building ay Duterte Youth Party List, hindi yung Kabataan Party List na yan. Dahil may mga miyembro yan na napatay na bilang NPA. Sir, isa na lang bago ko ibigay kay partner MJ. Sir, maliban po sa pagdulog po ninyo sa Supreme Court, ano pa po yung mga gagawin pa po ninyong hakbang patungkol po dito o hinggil po dito sa issue na to, sir? Yan lang ang ating naiisip kasi talagang
tugmang-tugma yung grave abuse of the discretion. Abuso eh. Talagang discretion nila kung kailan na lang sila magpo-proclaim. Wala naman sa rules yun na hindi sila magpo-proclaim. Nakalagay nga doon sa rules ng COMELEC. Kung wala naman final decision sa isang kaso at naiboto na at pwede ipo-proclaim talaga yan at mag-a-assume yan sa Kongreso. So, nagtataka ako, bakit nila ginawang ganyan? Sasabihin nila, hindi muna ipo-proclaim. Trabaho lang naman nila magbantay ng eleksyon, mag-canvas, at kung sino yung panalo, i-proclaim nila. Hindi sila yung nagde-decide kung kailan sila magpo-proklama. Sabi nila, tatapusin daw muna nila ang kaso. Lampas kalahating dekada na nga yung kaso. Diba? Para sabihin nila kanina na tatapusin muna nila, kailan pa yun? Uubusin nila yung termino na ibinigay ng taong bayan sa Duterte Youth Party List kung ganyan. Sir, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, nanalo po kayong party list group, ano sana yung inyong isusulong ng mga panukalang batas pagdating po sa 20th Congress? Top 3 priority bills po ninyo. Yes, unang-una, ang Duterte Youth Party List ang nag-file ng panukalang batas para i-outlaw yung CPP, NPA, NDF. Bakit? Kasi ngayon, maraming front organizations ang CPP, NPA, NDF. Siyempre, pag nagre-recruit yan sa mga paaralan, sa mga universidad, hindi naman sila nagpapakilalang NPA sila. Iba yung gamit nilang pangalan, di ba? Iba't ibang party list fronts, iba't ibang youth organization fronts. Yun ang gamit nilang pangalan. Doon sa ating fina-file na bill, kapag ikaw ay nag-recruit sa student org mo at naging NPA yun, liable ang inyong organization. Kahit hindi NPA ang pangalan nyo dun sa pagre-recruit nyo. Pangalawa, nag-file rin ang Duterte Youth Party List, kaisa-isang nag-file sa Kongreso ng pagbabalik ng death penalty para sa mga kidnapper, teroristang NPA, kurakot at plunderer sa gobyerno. Wala namang gusto mag-co-author sa Duterte Youth Party List. So alam natin napakaraming kurakot sa ating gobyerno. Hindi lang basta kurakot, puro mandarambong. So tayo ang nagbabalik ng death penalty dyan. So tataka nga ako sa napakadaming kurakot sa ating gobyerno at vote buyer na kandidato, ang talagang may serious allegation pa para i-hold ang proclamation, kami, na hindi man lang kami bumili kahit pisong boto, hindi kami nangungurakot, at kami pa yung nag-a-advocate laban sa korupsyon sa gobyerno, kami pa ang serious daw ang dahilan para hindi iproklama. Nandyan si Congresswoman Laila De Lima. May kaso patungkol sa drugs, di ba? Binaliktad pa nga ng Court of Appeals yung kanyang pagkaka-acquit. Bakit yan hindi natigil? Nandyan ang ACT teachers na yung kanilang kongresista, convicted mismo bilang nagdadala ng kabataang Pilipino sa NPA area. Convicted na yan. Bakit hindi sila na sususpend ng proclamation? Meron dyan kandidato na merong citizenship problem. Meron dyan, ang daming iba't ibang kaso, pati korupsyon. Ang pinaka-serious sa lahat, yung sa amin, nahausyaw lang nagawa ng mga makakaliwang grupo. Sir, sa tingin nyo, itong mga nangyayari sa Duterte Youth ay dahil po sa pagiging vocal ninyo sa inyo pong mga ninong at ninang? Siyempre, tayo naman, kahit ninong at ninang natin yan, gusto nating manindigan. Bakit? Ang sinasabi ko nga sa inyong lahat, sa ating mga kababayan, ang trabaho ng isang kongresista ay hindi naman maging social welfare officer na namimigay ng ayuda. Ang trabaho ng isang kongresista hindi naman parang engineer na namimili ng karsada at proyekto, pang building, ang pangtulay, di ba? Ang trabaho ng isang kinatawan ay magsalita sa mga nangyayaring pagkakamali, wrongdoing, abuso sa lipunang Pilipinas at gumawa ng mga panukalang batas para makatulong sa mga Pilipino. So tayo, kung tayo ay nagsasalita laban sa mga makakaliwang grupo, tayo ay nagsasalita laban sa administrasyong ito, pinupuna lang natin yung sa tingin natin ay mga pagkakamali sa ating gobyerno. Yan ang ating mandato dahil tayo ay binoto ng taong bayan, hindi para manahimik, hindi para magnegosyo sa gobyerno,
kundi para magsalita at maging boses ng taong bayan sa Kongreso. Sir, di ba meron tayong umiiral na anti-terror law? Marami sa ating mga kababayan ang parang hindi pa ramdam, no? Yung pangil ng nasabing batas. Laban po dito sa mga organisasyon na natukoy na ni dating Pangulong Digong na prente ng CPP, NPA, NDF. Isa po sa mga nabanggit noon ng dating presidente ay ang Kabataan Party List na humahabol po sa inyo. Yan, maliban sa pagkakabanggit sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte, sila ay paulit-ulit na binabanggit ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC. Sino bang head ng NTF-ELCAC? Yung incumbent na presidente ng Pilipinas. Kahit sinong incumbent na presidente yan, kung kayo si Pangulong Duterte dati, ngayon si Pangulong Bongbong Marcos ang head niyan. At paulit-ulit yung ahensyang yon na nagsasabi na yung mga party list na yan ay konektado sa teroristang NPA. So, yung kinakaso nila sa akin, na yan, red tagging rin daw ako, paano naman nangyari yun? Eh, binabanggit ko lang rin ang statement ng isang national agency, National Task Force, na ang namumuno, presidente ng Pilipinas, patungkol sa mga napapatay nilang miyembro na bilang teroristang NPA. Hindi naman tayo nagsasabi na alam nyo, minsan magsasabi, yung akbayan daw, NPA. Kami pa nagko-correct sa Duterte Youth Party. Sasabihin namin, hindi NPA yan. Anti-Duterte lang yung mga yan. Kakampi ng mga taga-Liberal Party. Pero hindi nag-NPA yung akbayan na yan. Alam kasi namin kung sino yung nag-NPA, sa hindi. Kasi dati, naging miyembro ako ng Kabataan Party List sa UP Los Baños. Kaya kapag ako nakikipagdebate at nag-identify ng grupo, alam ko talaga yan. Kaya yung kinakaso sa akin na red tagging, napaka-hawsyaw ng kaso na yan. Sir, ano kaya ang magiging kahinatnan ng 20th Congress, no? Dahil dito sa mga umiiral na mga pagdududa ng taong bayan na mukhang buhay na naman ang CPP, NPA, NDF sa pamahalaan. Yan ang malaking problema. Alam nyo, problema ng Pilipinas yung CPP, NPA for more than 50 years. Halos si Pangulong Duterte ang nakaubo sa kanila sa pagtulong ng AFP, PNP, NTF-ELCAC, lalo na SMNI, kayo nag-feature ng katotohanan, Truth That Matters. At si Pastor Apollo Kibuloy, napaka-aktibo sa pagtulong sa mga tropa ng gobyerno laban sa NPA. Bakit merong mga nagpupush dito sa administrasyong ito na mag-peace talks pa? Nadurog na nga na wala na yung mga batalyon, balangay, wala na nga rin pulutong, puro squad tactics na lang yung NPA dahil kakaunti na lang. Patay na rin si Joe Macizo, yung kanilang leader. So, anong ginagawa ng mga ganyang klaseng terrorist organization? Pinapalakas ang kanilang recruitment sa hanay ng kabataan Pilipino para madagdagan ng kanilang miyembro. Kaya nga po, nagtataka tayo, bakit tayo magpupush ng peace talks? Dapat talagang ubusin niya mga yan, bigyan ng bagong buhay yung mga susuko, at yung ayaw sumuko, syempre, nakikipagbarilan, pumapatay ng pulis at sundalo, kailangan inutralize yun. Kasi, anong gagawin pa nila? Napaka-terrorist, armadong terorista na sila. So, yun ang ating sinasabi. Tayo naman, tuwing na lang nagsasabi tayo ng ganito, tayo pa yung inaakusahan na promoting violence. Di natin maintindihan dito sa mga makakaliwa nito, napakasinungaling. Alam naman nilang sa kanila nang gagaling yung mga teroristang NPA. Pag humaharap sa TV, pag humaharap sa atin, sinasabi na red tagger tayo. Alam nga natin yan dahil naging miyembro nyo tayo Sir, dito tayo sa isang paksa, sa isang panayam ngayong araw, abay nabanggit po ng Pangulong Marcos Jr. na siya ay willing na makipag-make peace on earth, makipagbati sa mga Duterte. Pasahin ko lang exact quote. Sabi niya, gusto ko magkasundo sa lahat ng tao. Makasundo sa lahat ng tao. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko ng kaibigan. Kahit di na tayo magkasundo sa polisiya, di tayo magkasundo, tanggalin natin ang gulo, end of quote. Sir, ano masasabi mo? Kung gusto talaga niya ng kapayapaan at unity, bakit pinadala ng kanyang administrasyon si Pangulong Duterte sa kamay ng mga dayuhan? Unang-una, di ba? Bakit in-impeach ng kanyang administrasyon si Vice President Sara Duterte? Pangalawa, at napakarami pang kung ano-anong kalokohan sa gobyernong ito na talaga naghihirap ang mga Pilipino. So kung gusto mo ng unity,
Bakit ginamit mo ang 3 taon sa pamumulitika kaysa solusyonan ang mga problema ng taong bayan? Ngayon niyo sasabihin na gusto niyo ng unity kung kailan na ginawa niyo na lahat yan sa mga Duterte at sa mga tumulong sa inyo. Masabi ko sa inyo, ako inaanak ng Pangulong Bongbong Marcos nung panahon na hindi siya makaupo bilang Vice President from 2016 to 2021. Alam nyo, nakataga NYC ako. Lahat ng event ko sa NYC, siya ang guest of honor. Para lang makatulong ako sa kanya at kay Senador Amy Marcos dahil wala sila doon sa kapangyarihan. At noong 2022, talagang nagtulong kami ng pondo ng Duterte Youth Party List papunta sa Ilocos para matulungan si Sandro Marcos. 'Di ba? O anong ginawa sa amin? Ito ginawa sa amin. Tinanggal ako sa NYC after tulungan ko ng 5 taon galing NYC. Tinanggalan ng pondo yung Duterte Youth Party List na nagtutulong, nagbibigay ng pondo sa kanila sa Ilocos. At ngayon, ibinoto ng taong bayan, talaga namang ginawa pang ayaw pa iproklama. Talagang kino-corner pa. So paano ka naman matutuwa sa ganyang klaseng mga tao na walang utang na loob sa iyong pagtulong, pagdedicate ng iyong buhay para sa kanila? Ganun rin ang pamilya Duterte na ipinalibing ng kanilang ama, yung ama nila, si dating Pangulong Ferdinand Marcos, binigyan ng military honors. Anong ginawa naman ng anak dito? Pinakulong naman, pinadala sa kamay ng mga dayuhan at pinapa-impeach naman tong anak. So yan ang masabi natin. Kung gusto mo talaga na unity, kapayapaan, national leader ka na ng Pilipinas, bakit ganito yung mga pinaggagawa mo sa ating bansa at sa mga nakialyado sa'yo? Sa tingin ho ba ninyo, Chairman, huli na ang lahat para sa sinasabing reconciliation, pagkikipagbati sa dami po ng mga nangyari over the past 3 years? Sa tingin ko, huli na. Hindi lang naman to usapin ng iilang tao at siya. Di ba? Hindi lang to usapin ng pamilya Duterte at ni Ferdinand Marcos Jr., aming pamilya, sa aming ninong Bongbong Marcos. Napakaraming Pilipino, milyon-milyon ang involved at naghirap at nahirapan sa mga desisyon na palpak ng administrasyong ito. Nakita kung paano pinagyayabang ang mga kalahating trilyon na halaga ng mga flood control project na pagdating ng bagyo after 1 week, ayun, lubog ang karamihan ng Bicol at ng Central Luzon. At napakarami pang yung ating mga pensyon, SSS, GSIS, PhilHealth, tinatangka ilipat lahat ng mga pinag-ipunan ngayon ng mga Pilipino para sa paggawa ng karsada. Yung budget, yung GAA, talaga naman nakita ninyo na mas malaki pa yung budget ng DPWH kaysa sa DepEd, kaysa sa pang-aral ng mga kabataang Pilipino. At nung i-approve, nilipat-lipat lang ng konti, budget ng PMA nilagay sa education, PNPA nilagay sa education, yung pang-masters at pang-doctorate ng mga pulis at sundalo sa Philippine Public Safety College, National Defense College, nilagay rin sa education kunwari para lang tumaas ng konti yung budget ng education. Hindi ba pambubudol yun? Kahit nga yung presyo ng bigas, hindi naman talaga 20 pesos yan. Diba? Napakaraming hindi mo makitaan ng sincerity dito sa pag-uplift sa buhay ng mga Pilipino. So paano ka maniniwala dyan na after ng lahat ng ginawa mo, pahirapan ang pamilya Duterte na tumulong sa'yo at ang iba't iba mo pang kakampi na tumulong sa'yo, bigla mo sasabihin sa kalagitnaan, gusto mo peaceful, gusto mo bati-bati tayo lahat. Sir, susugan ko lang yung tanong ni partner MJ. Sir, sa tingin niyo po ba seryoso ang Pangulo na makipag-reconcile sa mga naging kalaban nito sa politika or budol na naman po itong mga statement na to? Hindi seryoso yan. Gusto lang niya na tumaas ng konti yung ratings niya. Gusto niya baguhin yung current atmosphere. Yung trend na pababa ang kanyang ratings at pataas yung ratings na mga pinapahirapan niya. Una-una, si Vice President Sara Duterte pinahirapan ng kanyang administrasyon. Ngayon most trusted national leader ng bansa. Sino pang mga kaalyado? Senador Bongo, nag-number 1 sa Senado. Duterte Youth Party List, nasa top sa eleksyon sa Kongreso. Paano naging sincere yan? Ngayon nga,
uupo na kami, pinigilan pa ng kanyang administrasyon. 'Di ba? Hindi sincere yan. Sir, balikan ko lang itong eleksyon kasi before yung halalan, makikita natin yung kaliwat kanan na ginagawang kilos protesta ng ating mga kababayan. Talagang makikita natin na talagang gigil na gigil yung ating mga kababayan na talagang palitan na yung kasulukuyang namumuno dito sa ating bansa. At sabi nga nila, dito sila gaganti or babawi sa darating na eleksyon. Kitang-kita naman po natin na milyon-milyon po yung mga Pilipino na gumagawa po ng ganung mga klaseng statement. Pero iba po ang naging resulta ngayong eleksyon. Sa tingin, kayo po ba sir ay kumbinsido sa naging resulta ng halalan? Alam niyo, masabi ko sa inyo, ang pinagtataka ko dyan kung bakit mayroong mga undervote or overvote na talagang milyon-milyon. Paano nangyari yun? 'Di ba? Minsan kasi sa sobrang technical nung pagkakaroon ng automated elections, hindi mo na rin maintindihan kung paano nadadaya. 'Di ba? Merong nagsi-shade, iba yung lumalabas na pangalan. Pero mga OFWs bumoboto, iba yung lumalabas na pangalan. 'Di ba? Paano mo ma-account yung mga yon? Ang sasabihin ng COMELEC, sa dulo naman matatali yan. Paano mo pa mahahabol yung boto mo? Kung bumoto ka abroad, kung bumoto ka sa probinsya. So dapat talaga merong merong recourse para magkaroon ng manual recount yan. Kasi hindi pwedeng ang bilis nga. Bigla naman katulad nung gabi ng bilangan. Dumating 7 p.m., 7:30 p.m., 8 p.m., wala pa rin nangyayari. Nakaabang lahat, nakanganga lahat kung nagbibilangan na, walang nangyayari. Maya-maya, nagbilangan na, milyon-milyon na. Umabot na sa 26 million si Senador Bongo. Pagdating ng alas 2 ng umaga, madaling araw, naging 21 million uli yung 26 million. Bakit mayroong mga ganong pagkakataon na umaatras yung numero? Siyempre, dadagdag lang ng dadagdag yun. Ang labo di ba? So, paano mo matetesting at ma-account ng ayos yun? Kailangan talaga merong paraan na mag-manual vote, di ba? Or gawing hybrid ban lang. Manual yung bilangan sa presinto, tapos yung pagpapadala na lang ang automated. Pero yung kung gusto bilangin at gusto i-verify ng mga botante yung tamang boto, tamang bilang, at kung sinong binoto nila, dapat may mga paraan sa ganun. Hindi sasabihin na, pasensya na, walang budget para sa manual, automated lang kasi tayo. Hindi pwede yun. Napakahalaga ng boto, di ba? Sinasabi, it is the sanctity of a vote, di ba? Kami nga, binoto ng 2 milyong Pilipino. Nasa na yung sanctity ng boto na yon? Hindi kami pinroklama kahit duly elected kami ng napakaraming Pilipino. Yan ang sinasabi natin Bakit may mga ganyan discretion, grave abuse of discretion, ang COMELEC. Katulad nga nung isang nagsasalita yung Attorney Respicio, hindi ko naman kilala yun, napapanood ko lang. Sinasabi lang niya yung mga pwedeng mangyari na dapat hindi mangyari. So it is a precaution for COMELEC para matulungan ng COMELEC. Ano nangyari kay Attorney Respicio? Di katulad namin, nanalo pero suspended yung proclamation. So bakit mga ganyan ang pamamaraan ng ating COMELEC? Chairman, balikan ko ulit yung speech ng Pangulong Marcos. Natanong ho siya kung ano daw yung kanya mga realization sa naging resulta po ng botohan. At may kinalaman po sa administration slate yung tanong sa kanya ng broadcaster. Sabi niya, 2 yung kanyang conclusion. And I quote, una, nagsawa na ang Pilipino sa politika, sawang-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo at kami naman ang asikasuhin ninyo. End of quote. Anong masasabi mo doon, Chairman? Hindi naman mga Duterte yung namumulitika Sila yung namumulitika unang-una pa lang. Kasi naisip na nila 2022 pa lang na gusto na nilang sila rin pamilya nila sa 2028. Sila na unang mamulitika. Talagang sawa-sawa na tayo mga Pilipino sa pamumulitika nila. 'Di ba? Yun nga kanilang spokesperson, wala na ibang binanggit kundi Duterte na lang ng Duterte. 'Di ba? Kung paano i-repel yung mga issue. So sila talaga ang namumulitika sa bansa at ngayon,
natikman nila ang konting hagupit ng taong bayan. Natalo ang kanilang pambato sa Zamboanga City, natalo ang kanilang pambato sa Davao City, natalo ang kanilang pambato sa Cebu Province, at natalo ang kanilang pambato sa Maynila. Ibig sabihin, from Luzon, Visayas, and Mindanao, talagang nagsawa na ang mga Pilipino sa pamumulitika ng administrasyong ito. At sinabi niya rin, Chairman, sa kanyang pong tampok sa kanyang mga realization. Sabi niya, and I quote, "Disappointed yung tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko, ang nangyari dyan, dahil noong bago akong upo, sabi ko, ayokong mangyari na business as usual." Anong masasabi mo doon, Chairman? Anong business as usual? Ang usapan nga sa gobyerno ngayon, puro proyekto na lang at pondo. Di ba? Ang sabi nga nung Congressman Toby Chanco, nangako ang mga taga-kongreso ng pondo, kaya nagkaroon ng impeachment. Di ba? So, yung mga sinasabi niya, realization niya sa sarili niyang administrasyon. Pero yung kapag sinasabi niya na parang panlahatan to, hindi lang sa kanila lahat to. Nadala na ng Pangulong Duterte yung hinahanap ng bansa na tunay na pagbabago, laban sa mga kriminal, laban sa mga kurakot, laban sa mga masasama sa ating gobyerno. Sa inyong administrasyon, nagbabalikan ho . And you did nothing but to tolerate them. Di ba? Kaya nga hindi maintindihan sino nagpapalakad sa gobyerno. Kayo ho ba o ang mga nakapalibot sa inyo? Di ba? Sir, anong masasabi mo dito sa nangyayari na iba yung sinasabi, iba naman ang nangyayari o ginagawa? Ano yan? Alam nyo, makapagbigay ako ng personal insights ko patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Nung nalalapitan ko yan, ninong ko yan, mabait yan. Kaya lang dahil anak siya ng presidente at syempre lumaki abroad at syempre hindi naman naghirap sa buhay si Ninong Bong. Syempre ayaw niya ng mga stressful sa buhay. And normally pinapasa niya, dinedelegate niya sa mga nakapaligid sa kanya yung mga dapat gawin. Yan ang nangyari ngayon, di ba? Sabi nga mismo ni Senador Amy Marcos, ang nagpapatakbo sa gobyerno ay isang Romualdez at isang Araneta. So inamin mismo ng sister ng presidente, hindi ang presidente ang nagpapatakbo sa bansa. Sino bang binoto nating presidente? Yung asawa ba o yung pinsan? Siya ang binoto natin para siya ang mamuno at mag-create ng mga policies, direction at desisyon sa ating bansa. Hindi pwedeng i-delegate yun. So, yan ang nangyayari. Lahat na nakapaligid sa kanya, kanya-kanya siyempreng isip kung paano na sila ang makakakuha ng mga pwesto, ng mga pondo, at ng iba't ibang bagay dito sa gobyernong ito. So, yan ang nagiging malaking problema ngayon. Di ba? Nagkakaroon ng maraming faction. Kahit sila nga sa Malacanang, ang balita natin, maraming faction. Di ba? Madaming decision maker. Punta ka ba sa Office of the First Lady? Punta ka ba sa Office of the Special Assistant to the President? Punta ka ba sa Office of the Executive Secretary? Punta ka ba sa PMS? Punta ka ba sa Office of the Speaker? Hindi mo na maintindihan kung sino talaga nagde-desisyon sa bansang ito. Chairman, ano ang dating sa inyo nung sinabi po ni Congressman Toby Chanco ng Navotas, no, na yung pagkabigo ng alyansa slate ay dahil nga doon sa isinulong na impeachment sa House of Representatives laban kay VP Sara, na ayon sa kanya wala naman daw Chairman, parang clamor, no, para papanagutin ng bise. At nabanggit rin ni Senator Panfilo Lacson sa mga balita ngayon na ito ng 2025 national budget ang pinakakorap daw ayon sa senador na pagkabuo ng pambansang pondo. Anong masasabi po ninyo doon, Chairman? Si Congressman Toby Chanco po ang campaign manager
ng Alyansa slate, administration slate. Member po noon si Senator Ping Lacson. Pagkatapos ng eleksyon, ganito na po ang kanilang mga statement. Diyan na kinabahan si Pangulong Bongbong Marcos kaya bigla na lang nagbibigay ng mga realization at nagpapakumbaba kunwari. Bakit? Yung sinuportahan niyang alyansa, yung slate, nung nagpatawag ng victory party, isa na lang pumunta. Tapos ngayon, isang senador, Senador Panfilo Lacson, binabanata na. Agad na pinakakurap ang budget ngayon ng administrasyong ito. Tapos si Congressman Toby Chanco, sinisisi rin yung ibang faksyon sa administrasyong ito, yung kina Speaker Martin Romualdez. So, yung presidente na nagtiwala sa mga nakapalibot sa kanya na sila ang tutulong sa pagpapatakbo ng gobyerno, nagtuturuan na kung bakit nagkakapalpakan ng gobyernong ito. Kaya ganyan, nagkakaroon siya bigla ng realizations. Sir, ano pong masasabi ninyo kay VP Sara Duterte? Yung ginamit niyang kataga, magiging bloodbath, kumbaga magiging madugo in action or ang mga ganap, no? Yung mga balita at mga revelasyon, no? At mga usapin kaugnay po sa kanyang impeachment, talagang palaban ng Vice Presidente. Anong masasabi mo doon, Chairman? Nasabi natin kay ma'am, laban lang ma'am. Kinorner kayo, kinorner ang inyong ama, kinorner ang inyong pamilya, kinorner ang inyong mga supporters. Mas marami kayong supporters kaysa sa supporters nila. Hindi naman nila kayang cornerin ang buong bansa kung hindi magre-rebelde at magkakagulo sa bansang ito. At yan ang mangyayari. Kaya sinasabi niyo ma'am na magkakaroon ng bloodbath. Kasi talagang dugo, pawis at luha ng mga Pilipino ay inaalay na para sa tunay na pagbabago ng bansang ito, para sa maibalik natin ang Pangulong Rodrigo Duterte dito. At kailangan talaga yan. Pagpakita ng tapang ang maraming Pilipino. Kasi nakikita natin kay Vice President Sara Duterte ang tapang na kailangan natin mga Pilipino at nakikita natin siya bilang isang strong woman leader natin. Kaya susundin natin kung saan man magpunta si Vice President Sara Duterte. Yan na ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Bakit? Dahil sa ginawa nilang pagkukorner at pagpapahirap sa kanya, sa kanyang ama, sa kanilang pamilya, at sa kanilang mga kaalyado, yan na, si Vice President Sara Duterte, ang pinaghuhugutan ng lakas ng milyong-milyong Pilipino at susunod na Pangulo na ng Pilipinas. Chairman, huli na lang po, mensahe po ninyo sa mga higit 2 milyon na bumoto sa Duterte Youth Party List at ang inyo pong hiling sa Korte. Una-una po, tayo ay nagpapasalamat kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte na inendorso ang Duterte Youth Party List. At syempre, sa lampas 2 milyong mga kababayan nating Pilipino na nagtitiwala sa Duterte Youth Party List bilang inyong kinatawan sa Kongreso, maraming salamat po. Alam ninyo, wala tayong pakialam sa mga pondo at proyekto. Wala tayong pakialam dyan sa mga talaga namang kaperahan sa Kongreso. Ang pinapakialaman natin ay kung paano durugin ang mga kaaway ng gobyerno katulad ng mga makakaliwang grupo, mga teroristang NPA, mga kriminal, at syempre kasama sa mga kriminal ay ang mga kurakot at mandarambong sa ating gobyerno. Yan ang ating tinututukan sa Duterte Youth Party List. Alam niyo, kung gusto lang gumawa ng pera ng inyong Duterte Youth Party List, edi sana nanahimik lang tayo, lumapit tayo sa ating ninong presidente at ninong na speaker at tumingi tayo ng pondo. Hindi tayo ganyan. Hindi tayo nananahimik para magnegosyo at gumawa ng pera. Tayo ay binoto ng taong bayan para magsalita, manindigan at lumaban para sa taong bayan. Kaya yan po ang ating ginagawa at sana po tulungan niyo po tayo, suportahan niyo tayo sa ating laban na ito. Dahil binigyan na nga kayo ng pagkakataon, bumoto, pumili ng inyong kinatawan sa Kongreso at ang ating daladalang mga kinatawan ay mga batang leader galing UP, PMA at PNPA, mga kaklase ng mga tinyente ng Army, Air Force, Navy, mga pulis at mga reservist at ganito pa ang ginawa sa inyong Duterte Youth Party List. Sana po tulungan nyo tayo, samahan nyo po tayo sa laban na ito at nadali natin ito bukas sa Korte Suprema. Suportahan nyo po na tayo po ay maproklama agad dahil karapatan po natin yon
bilang grupo na naipanalo po ninyo? Yan po ang chairman ng Duterte Youth Party List, former NOIC Chair, Ronald Cardema. Thank you, sir. Boss MJ, Boss Almar, and salamat po kay Pastor Apollo Kibuloy po. God bless po.